try natin tong isa na kahit na ito lang muna ibubukas mo, pwede. Diba? Okay yan. So abot to hanggang dito. Ganyan yan. Ito gandaan niya. Ganun din sa kabila. So pwede mo rin siya i-open doon. Ito yung magandang gate na kung saan kahit na expose sa araw, ulan, ay yung durability niya matibay talaga. Kaya kung makikita natin, ang ganda oh. Yan ang design ng The Allen Builders, mga kamusta. Hey, welcome back sa ating panibagong vlog, mga kamusta. Magandang araw po sa inyo lahat. So narito tayo ngayon sa ating proyekto, o kaya natapos na proyekto dito sa Quezon, Nueva Vizcaya project natin. So ipapakita natin ngayon kung ano yung mga ginawa natin, kung ano yung mga scope of work natin, mga kamusta, at kung ano yung itsura ng ginawa natin dito. So tara. Yun, mga kamusta, ayan no. So kasama natin si Bayaw ngayon. Ito na nga yung naging proyekto natin dito. Gate 1, tapos Gate 2. So dalawa yung gate natin na ginawa dito, which is ito po yung outcome nung ginawa natin na gate, mga kamusta. So kung makikita ninyo, napakaganda. Yung mga tropa natin, no? Hindi mo pagkakatiwalaan daw. Ayan. So, etong gate na to, mga kamusta. So, bali dalawa nga to. Pero ito yung pinaka main gate natin. Bali, ito at saka yung nandun sa kabila. So, pupuntahan din natin yung mamaya. Bali, yung column na ito, mga kamusta. Ito yung column natin. Bali, 50 cm yung lapad na ito, kwadrado. Tapos yung taas niyan nasa 280. Ganun po yung taas niyan hanggang doon sa may flooring. So ito may tie beam pa ho ito, yung sa ilalim. So bali yung tie beam din natin yan nasa 40 by 40 yung laki niya, o halos 40 by 50 yung laki ng tie beam natin diyan. Hanggang dito sa may service entrance natin, o kaya service gate natin. So itong service gate natin 1 meter po yan. Tapos ito naman nasa 6 meters, o kaya kulang-kulang 6 meters, kasi hinabol pa natin yung ibang part na ito para ma-meet lang natin yung hindi bababa sa 550 cm, mga kamasta. So yung height na ito 220 cm itong gate natin na mismo na to. So kinuha na natin yung level natin dito sa may flooring, para if ever na mag-flooring tayo dito, mas mataas na siya. Kasi kung makikita ninyo, itong gate na to, kurbahan yan, mga kamasta, no? So magwa-widening pa to sa sunod na proyekto, pero soon na yon. Ito yung magwa-widening pa dito. Kasi kung makikita nyo, yung pag-open natin dito, ito muna yung hanggang dito muna. So tingnan natin. So, check natin tong gate natin na to. So itong design na to, bali ginawa natin to based sa isa sa mga pinagkuhanan nating disenyo. Pero iniba natin yung pamamaraan, o kaya yung mga materials dito na kung saan mas pinatibay natin at pinaganda natin. Kasi nga po, meron tayong ginawa dito na talagang magugustuhan din ng karamihan. Kagaya na itong gate na to. So nandito tayo sa likod ngayon kasi sobrang init sa harap. Bali ang ginawa natin dito yung pwedeng pumasok yung hangin. Kasi yung nandun sa disenyo natin, hindi po pwedeng pumasok yung hangin kung saan may impact yon pagdating sa hangin. Kasi kung makikita nyo itong paligid natin, talagang nakaw sa hangin tong part na to. Kaya ang ginawa natin dyan, talagang kumbaga nilagyan natin ng vent dito. Bawat part nyan, nagpa-vent talaga tayo. So yung vent na yan, yung air vent na yan, yung pagpasok ng hangin dito, hindi siya yung malaki yung impact nya na gagalaw-galaw yan kahit na sobrang lakas ng hangin. So pinabend natin yan, yung kapal nyan is 1.5 mm na GI sheet. So napakatibay ho nyan. Yung 1.5 mm na yan, kahit na sabihin natin na GI yan, makapal na kapal na ho yan. So kalimitan yan ginagamit, parang gumagawa sila ng drum, parang ganon. Ngayon ito naman yung tubular natin na 2x3. Ito 2x3 to na 1.5 to, 1x3 na 1.5. Tapos itong pinaka frame natin is 2x4 na 2.0. Yan, so 2.0. Tapos itong mga lock natin, so tingnan natin itong lock. Ito na yung lock natin. Yan. So ito kung makikita nyo, natural na lang to kasi maalis din naman yung pintura niyan pagdating ng araw.
Bali na pinturahan lang yan pero lalagyan pa yan ng langis. Ngayon, ang ginawa natin dito na lock, bali pipe to na schedule 40 na kung saan daliri makikita. So yung schedule 40 na to, bali 118, tapos itong guide natin 1/4, tapos ito purong bakal na po ito. Tapos ito binand na o kaya yung angle bar na yan. Tapos ito mga flat bar na. So ito yung sa guide natin, mas sinigurado pa natin yan kasi yung iba nagiging problema niyan, lalo na kapag nangalahati lang yung lock mga kamasta. So tingnan natin dito mas malapitan. Nangalahati yung lock, minsan nagiging problema ng iba, nababali yung ganito niya, which is kung makikita nyo mas malapad. Bakit nga ba mas malapad? So sa akin kasi na-try ko na yung mga ganon, kaya ang ginagawa ko mas malapad yung nandito, kada kahit nandyan na nakaganyan lang siya, nakalock na ho yan. So secure na kasi yung iba ganito lang siya kaliliit. Pero ito pinaka-guide na lang natin yan. Pero ang ginawa natin dyan para mas maging matibay, may angle bar yan na parehas para kumbaga talagang batak na batak yan. Ganon din yung ginawa natin dyan, angle bar po yan. So full weld po yan lahat. So dito naman sa baba, ang ginawa natin dito mga kamasta, ito mas secured na siya, no, kung saan itong lock natin na to, bali dinalawa natin. Kasi nga pwede mong gamitin yung isang gate na to, pwede rin naman itong gate na to. Kasi itong luwang na to, masasabi mo na pwede mong gamitin na kahit isa lang naka-open. Pero pag malalaki yung sasakyan na yan, i-open mo siya ng dalawa. So tingnan natin yung sinasabi ko. So ayan, try natin itong isa, na kahit na ito lang muna ibubukas mo, pwede. Diba? Okay yan. So abot to hanggang dito. Tingnan yan. Ayan, kagandahan niya. Ganon din sa kabila. So pwede mo rin siya i-open doon. Ngayon, try naman natin ito sa kabila. Ito naman yung isa pa na sinasabi ko na mas itong kagandahan niya. So ito, kahit na naka-steady na yan, pwede rin itong isa. Kasi nga, ito yung isang bagay na makakatulong din mga kamasa. So, yan, lock mo lang yan, sabit mo lang doon, then open mo to ulit. Yan. So, pwede mo nang gamitin to. Yan ang kagandahan niya. So tara, kita natin na maigi. Then pwede mo na i-lock yan na buo. Tapos ang isa pa dito mga kamasta, itong butas na to, pwede mo siyang maging access para may unlock mo kapag may padlock na to. Gamit na ito. So yung iba kasi nakikita nyo mga kamasta, merong ganitong lock dun sa labas, which is parang minsan nagiging masagwa, tingnan. Pero depende pa rin sa design. Pero ito, para hindi naman mahirapan, para accessible sa lahat ng mga gagamit dito sa gate na to, o kaya naman mag-unlock dito sa gate na to, tsaka maglalak ng gate na to. So pwede mo ipunta yung kamay mo dito pag nasa labas ka. Yan ang kagandahan niya. So dito naman tayo sa service gate. Service gate natin, ito, design na to mga kamasta na iba naman compare doon sa kabila. Kasi yun, syempre malaki yun, hindi naman natin pwedeng ganito. So ang ginawa natin dito sa service gate na to, napakasimple ng lock nya. So may access din dito yung kamay mo para i-unlock mo rin yung padlock nya. Kasi yung ibang sabi ko nga, ilalagay nila dito sa kabila. So both side yan na may ganito. Pero para sa akin mas maganda pag plain sa harapan, buong disenyo lamang yung nakikita mo. So pares sila ng height. Ito 1 meter. Tapos ang ginamit natin dito mga kamasta ay yung pillow block. Yan, pillow block na ito. So parehas na pillow block yan. So ayan, tingnan naman natin sa pinakaharap mga kamasta, no? Yung harapan natin, ayan. So yung finish na ito mga kamasta, o kaya yung ginamit nating pintura dito ay acrylic paint, o kaya tinatawag na automotive paint o ginagamit sa mga sasakyan na pintura. Which is sabi ko nga sa isang vlog natin na ito yung magandang gate na kung saan kahit na-expose sa araw, ulan, ay yung durability niya matibay talaga. Sa may column naman natin, ito yung ginamit natin dun sa primer pa lang, Acritex primer na po yan, kung saan alam na ng lahat kung ano yung kagandahan ng Acritex primer, na kung saan yun yung pinakamagandang ipahid pagdating dun sa may primer natin para ma-seal natin yung concrete na wall o kaya column natin. So yung paint niyan semi-gloss, na kung saan white lang talaga siya.
Sabi ko nga, combination of black and white. Yun po yung tema talaga ng bahay nila madam na gusto niya. So dito pa lang sa gate makikita nyo na. At isa pa dito mga kamasta, kung makikita nyo, yung sabi ko nga kanina, frame nito ay tubular na 2.0. Ngayon, binalot pa natin to ng angle bar. Kaya kung makikita nyo, nakabukol yung part na yan. Angle bar po ito na 316. So buo yan hanggang dun sa taas. Tingnan nyo doon sa kabila, buo yan. Tapos dito naglagay na rin tayo ng yung street light. Na kung saan dito lang talaga siya nakatapat. So pareha sila doon sa kabila. Ngayon punta tayo sa kabila para makita nyo rin. Ayan, lalakad muna tayo. Para makita ninyo yung mga ginawa natin dito. At kung ano yung gate 2 na tinatawag ko. Nakabukas yung isang gate niya kasi nga ito access to ng mga may kabahayan dyan sa part na yan, pero sabi nga ni madam, willing naman siya mag-add ng o kaya pamigay ng parte ng lupa niya dito kasi nga itong access na to nung nabili niya kasama dun sa binili niya. So dapat to may kalahati itong part na to, may kalahati din sa part na to, pero sabi ni madam, basta gawan natin ng gate at soon pag-uwi nila, tsaka nila ayusin yung problema dito. At least, sabi niya, ma-secure kasi nga, private property niya naman to. Ayan, ito yung itsura niya mga kamasta. So, yung gate natin, halos parehas lang sila nung gate natin doon, pati design, lahat. Kung ano yung mga materials na ginamit natin doon, ganun din yung materials na ginamit natin dito. Ito nga lang mas maliit to kaunti. Nasa 540 or 550 din lang. Pero yun nga lang, ibig sabihin na mas maliit, wala siyang service entrance. O kaya service gate. So kung sakali, dito sana yan eh. Pero sabi naman ni madam, kahit ito lang to. Kasi okay naman na yan. Ngayon, sinecure na lang natin dito sa part na to. Para pwede natin siyang ilock. Kasi nga, sabi ko nga, laging nadadaanan tong gate natin na to. Yan. So ayos na. May mga inabang na rin tayo mga dowel dito. Ito yung mga dowel niya. Para if ever na mabakuran na to, ayos na rin yan. Ganon din dito sa kabila. Ito, may dowel na rin tayo dito. Mga nakaabang. Parehas na may solar din siya. Ayan. So yung mga abang pala natin dito, electrical niya, may electrical na rin to. Naka-prepare na rin yan. Para kung sakali magkaroon man na yung post lamp na yan, bali may connection na lang dito. So, pero yung nandun, may entrance na yon, service entrance na yon mga kamasta, no? So, bali yun, may service drop na yon na naka-prepare para sa service entrance ng electrical natin. So, ito naman, kung sakali, kung ito matutuloy yung fence nito na hollow block o kaya kung ano man yung ilalagay dito soon, bali maglalagay na lang ng linya panibago papunta dito. Kaya kung makikita nyo, may pipe dito. Ayan siya. So yan na, pero yan may mga wire na yan naka-prepare, kayo makikita nyo may kulay green na wire na yan. Yan sa taas. Ayos na. So yan ang kagandahan niya mga kamasta, no? Kaya nga ito lang, kahit ayan lang naka-open, pwede nang pumasok dyan tricycle, motor. Siguro yun lang naman yung mga dumadaan dito eh. Kasi sabi ko nga may mga bahay na dyan. Yan. So ayos na mga kamasta, no? Yan, so trinay na natin sinara. So ayos na. Kaya kung makikita natin, ang ganda oh. Yan. Yan ang design ng The Allen Builders mga kamasta. Makikita nyo to. Itong daanan pa lang dito mga kamasta. Yan oh. Makikita nyo yung daanan na yan. Walang ganong bahay dito. Pero ang gusto ni madam syempre, nasa modern designs na tayo o kaya modern time na tayo. So yan na rin yung ginawa natin dyan. Kaya ang gusto niya, kapag ka natayo nanton yung bahay niya dyan, syempre maganda rin yung gate niya. So itong gate na to nauna na. So dapat yan sabagay yung kumbaga yung katagalan o kaya yung, kasi ito pang lifetime na to mga kamasta, no? Yan mga kamasta, no? So nagbalik tayo dito para makita ulit. Kasi nga dito tayo mag-e-end ng vlog natin. So dito mga kamasta, bibigyan ko lamang kayo ng idea kung magkano nga ba yung naging costing nito kasama ng electrical,
Yung solar na yan kasama na. Yung pagle-layout pala natin ng electrical, I mean, kasama yan, pati dun sa kabila. Tapos tong gate natin na to kasama ng labor material. So itong scope niya o kaya kasama niyan dito yung mga yan, yung mga column, lahat na mga kamasta. Labor material po tayo dito nasa 267. Hindi ako nagkakamali. Parang nandun po yung total cost niyan. Kasama nung acrylic paint na automotive. Yun po yung ginawa natin na ngayon dito. Kasama nung gate na to at saka yung gate natin doon. Ayan, ayos na natin yung tali ng kambing. Nakawala pa pala. Kaysa naman sirain niya tong gate. Bagong gawa yan mga kamusta. Nakawala pala to. Kaya pala sabi ko ba't parang nandito yung tali. So inayos na natin. So yan mga kamusta. Konting idea lang to para sa pagpapagawa ng gate ninyo. Kung gusto nyo po yung ganitong gate. So konting idea lamang yan. Ayan. So ito medyo natagalan lang tayo sa paggawa nito. Gawa nga nung laging umuulan. Abutan pa nga tayo ng bagyo. Kaya makikita nyo yung mga mais na yan. Kawawa nga po. Hindi na nila nabawi yung gasto nila dyan. Kasi talagang dinaanan ng bagyo. Tapos laging umuulan. Ngayon lang po gumanda yung panahon. Kaya nakapagtapos tayo ng pintura. Yan. Kasi ang hinahabol natin pagka nagpipintura tayo, dapat yan maganda yung panahon mga kamusta. So ayan mga kamusta. Hopefully nagustuhan nyo yung gawa namin dito. At hanggang dito na lang yung video natin kay Ma'am Faith. Thank you so much po. At saka kay Sir. Yan. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.